Pumasok ang teroristang rehime ng Iran sa Abril na may matinding presyon. Ngayon, sa ika-15 ng Abril 2026 ang nakikita ay isang sistemang nayanig mula sa loob at napapaligiran mula sa labas. Patuloy na nababagsak ang mga leader ng Islamic Revolutionary Guard at ang pampulitikang pamunuan sa Tehran ay nagpapakita ng malinaw na mga senyales ng kahinaan. Patuloy na nagsasanay ang Estados Unidos ng kanilang tropang panlupa gamit ang mga ehersisyong nagpapakita ng paghahanda para sa mas malawak na eskalasyon. Ang nangyari ay simple ngunit seryoso rin kasabay nito. Noong unang bahagi ng Abril, kinumpirma ng medyang Iranian ang pagkamatay ng pinuno ng Organisasyon ng Intelihensya ng Islamic Revolutionary Guard sa isang ataking iniuugnay ng rehimen sa Amerika at Israel. Hindi lang basta-basta ang tinamaan nito. Tinamaan nito ang isa sa pinakasensitibong sentro ng panunupil at pagbabantay ng rehimen. Kapag napatay ang pinuno ng intelihensya, higit pa sa larangang militar ang epekto nito. Nawawala ang koordinasyon sa sistema, natitinag ang tiwala at kumikilos dahil sa takot. Sa gitna ng krisis ay ang revolusyonaryong Gwardiya ng Islam ang pinakamalupit na braso ng rehimeng Iranian na responsable sa panunupil, intelihensya, proyeksyong militar at kontrol sa sensitibong bahagi ng Estado. Noong Abril, nanatiling gulantang ang ubod na ito dahil bukod pa sa pagkawala ng mahahalagang tauhan, ang bagong pinakamataas na leader, Mojtaba Khamenei, ay lumitaw sa balita, sugatan pa rin, na may malalalang pinsala na natamo sa pag-atake noong katapusan ng Pebrero na pumatay sa kanyang ama. Iniulat ng Reuters noong Abril 11 na hindi pa rin siya nagpapakita sa publiko at ang Islamic Revolutionary Guard ay namamayani na sa mga estratehikong desisyon sa digmaan. Pinapakita nito na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng pinakaradikal at kinatatakutang paksyon ng rehimen. Pinakamabigat ang epekto nito sa loob mismo ng Iran, lalo na sa Tehran, ang mga militar na sumusuporta sa estruktura ng pamumuno. Dahil ang bagong leader ay nananatiling mahina at nagtatago, ang ipinapakitang imahe sa loob mismo ng sistema ay kawalang katiyakan. At bakit ito mahalaga? Dahil ang rehimeng umaasa sa lakas, takot at propaganda ay hindi pwedeng magpakita ng kahinaan. Kung napapatay ang mga pinuno at ang pinakamataas na leader ay hindi makalabas sa publiko, mabigat ang mensaheng ipinapadala sa sistema. Kasabay nito, hindi rin nakatigil ang Estados Unidos. Habang sinisikap ng Tehran na malampasan ang panloob na dagok, patuloy ang matinding pagsasanay ng mga tropang panlupa ng Estados Unidos ngayong Abril. Noong ika-5 ng Abril, nagsanay ang mga sundalo ng ika-100 at isang airborne division sa Fort Polk. Ang pagbuo at paggamit ng sistemang AVEX Atlas, isang drone na may tumpak na paggabay na idinisenyo para sa maliliit na unit upang umatake o mag-obserba ng mga target sa gitna ng labanan. Noong Abril 9 nagsanay ang parehong division sa muling supply mula sa Impapawid para sa mga puwersa sa lupa sa isang taktikal na ehersisyo. Noong Abril 12, nagtayo ng mga depensibong posisyon ang Brigada ng Suporta at nagsanay sa pag-aalaga ng sugatan sa simulated na digmaan. Ganito naghahanda ang Estados Unidos gamit ang practical, technical at direktang paghahanda para sa makabagong labanan. Hindi lang ito simpleng pagsasanay, may mas malaking estratehiyang militar na binubuo. Noong ika-12 ng Abril, iniulat ng Reuters na inanunsyo ng Central Command ng Estados Unidos ang pagsisimula ng blockade sa trapikong pandagat na konektado sa mga pantalan ng Iran na magsisimula sa ika-13 ng Abril. At mismong Central Command ang nagsabi na sinimula ng operasyong Epic Fury para buwagin ang aparatong pansiguridad ng rehimen ng Iran na inuunang mga target na itinuturing na agarang banta. Sa ibang salita, ang mga tropang nagsasanay ay hindi nagsasanay dahil lang sa routine. Nagsasanay sila sa gitna ng totoong presyon laban sa teroristang rehimen ng Iran. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat, malinaw ang sitwasyon. Ang mga Iranian na konektado sa sistema ay ramdam ang epekto ng pagbagsak ng pamumuno. May mga napatay na pinuno, tinamaan ang sentro ng intelihensya at humina ang pamunuan sa politika. Pinalalawak ng Estados Unidos ang paghahanda sa lupa, inaayos ang lohistika, nagsasanay sa drone, depensa sa posisyon, suporta sa lupa at panustos sa mga tropa sa senaryo ng digmaan. Hindi lang basta palitan ng atake ang nakatayo rito. Ito ang tangkang baliin ang gulugod ng rehimen na matagal nang nagpakalat ng takot, nagpundo ng milisya at naghasik ng kawalang katatagan sa rehiyon. Dahil dito, ang pinaka-obetibong pagbasa ngayong buwan ng Abril ay mahirap para sa Tehran.
patuloy na tinatamaan sa mga mahalagang bahagi ang Islamic Revolutionary Guard. Ipinapakita ng pampulitikang pamunuan ng rehimen ang lantad na kahinaan habang pinapabilis ng puwersang panlupa ng Amerika ang paghahanda bilang senyales ng kahandaan. Noong Abril, nawala ng mahahalagang pinuno ang teroristang rehimen ng Iran at nalantad ang kanilang kadena ng kapangyarihan sa bansa. Habang nagsasanay ang Estados Unidos sa lupa at pinananatili ang pressure ng militar upang pigilan ang estrukturang ito na muling makahinga ng maluwag.